Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, simulan po natin dito sa mga host ng Itbulaga na sila Wally Viola, si Jose, si Maine Mendoza, si Miles, si Raisa May, and syempre itong si Paolo Ballesteros. So, dumaan sila dyan sa dati po nilang studio, which is itong AFT na pagmamayari po ni Mr. Tony Tobiera. So, ito yung time mga kadabarkads na papunta po sila sa clones nitong si Alan Kay. Dinaanan po nila itong si Mama Pao. Sinurprise po nila Maine, Raisa, Miles, Jose and Wally, itong si Paulo. Talagang pinuntahan po, sinugod ang bahay ni Paolo Ballesteros. And natutulog pa nga po si Paolo Ballesteros noon and walang kaalam-alam na pupunta itong mga host ng Itbulaga diyan sa bahay nila. Kakuntsaba po nila Maine and Raisa May, itong kapatid po ni Paolo Ballesteros para syempre may cooperation and makapasok po ito mga host ng Itbulaga doon sa bahay ni Paolo Ballesteros. So nakakatuwa lang talaga pag nagkakasama-sama sila, no? Napakasaya, riot po talaga. And dumaan nga sila dyan sa AFT Studio. Sana nga no, bumalik ang Itbulaga dito po sa AFT. Siguradong mas marami pong masaya and syempre, mas maraming ma-accommodate na live audience dito po sa AFT Studio. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa write-ups po ng Abante tungkol kay Tito Sotto. Sabi po dito sa headline, Tito Sotto itinangging binigyan ng Pepsi Paloma script ni Direk Daryl. Pinabulaanan po ni dating Senate President Tito Sotto ang claim ng kampo ni Direk Daryl Yap na nakatanggap siya ng kopya ng script ng pelikula nito tungkol sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Sinabi kasi ni Attorney Raymond Fortun, abogado ni Yap, sa Inquirer na pinadalhan ng direktor si Sotto ng kopya ng script bago ang movie production nito. Ani Fortun, ibinigay ang script sa Sotto siblings who's a senator. Yap had given a clearance for the script to be given to one of the Sotto siblings. Yap agreed to this for the transparency and baka meron silang gustong idagdag. Yan po ang sinabi nitong abogado po ni Direk Daryl Yap. So, ewan ko kung saan po makakarating itong pagpupumilit na mapaniwala po ang mga tao na nagbigay sila ng script dito po sa mga Sotto na which is tinatanggi po nga ng mga Sotto dahil wala silang natatanggap. Nang nalaman lang nila yan ay nung may lumabas na po na teaser. Tapos binanggit pa yung pangalan ni Bossing Vic Sotto. Kaya si Tito Sen, galit na galit po dahil sa mga pinapatulan pa nga naman ng media itong mga inilalabas po ng kampo ni Daryl Yap na wala naman pong katotohanan. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito kay Pepsi Paloma case, tarot reading. So isa kasing personalidad ang nag-tarot reading sa kanya. And balanse po yung kanyang naging tarot reading doon dahil ayaw niya nga pong, alam niyo yun, wala siyang pinapanigan, gusto niya maging patas lamang. And syempre nagbabase lamang po siya sa mga card na nasa harapan niya, kasabay nito ang mga question na nakalatag sa kanya. So sa tarot reading na to mga kadabarkads, nalinis po yung pangalan ng Tito Vic and Joey and syempre ni Richie Di Horsey. Dahil sabi po dyan sa tarot reading, nakikita po nila or nakikita niya na ang dahilan po ng pagpapatiwakal nitong si Pepsi ay parang hirap na po siya. Tapos wala din pong suportang nakukuha daw sa pamilya. Na which is totoo naman mga kadabarkads, diba? Dahil ang layo po niya sa kanyang magulang. Tapos pag umuwi siya sa kanyang magulang, parang pinagtatabu yan. So sa case daw nitong Pepsi Paloma, parang meron daw manipulation na naganap. Ibig sabihin wala po talagang katotohanan yung inaakusa po na rape dito po kay Bossing and syempre kay Boss Joey and Richie Di Horsey.
And nakita din po dito itong si Coca Nicolas na sabi sa tarot reading nga po, may connection si Pepsi at si Coca Nicolas. Malalim yung connection nila. Kasi nung nakaraan, 'di ba, sinasabi po ng direktor na hindi daw close si Coca Nicolas and Pepsi Paloma at ayon nga po dito sa tarot reading, may connection ang dalawa. And nakita din po dyan mga Kadaver Cards na yung mga sinasabi po ni Coca Nicolas na statement ay may katotohanan. So in short, yung dahilan po ng pagpatiwakal nitong si Pepsi Paloma, hirap na po siya, kawalan ng support sa pamilya, tas piling niya nag-iisa po siya, wala siyang masabihan ng problema. Hindi po siya makapag-out sa kanyang mga pasaanin na problema. So para bang na-stress siya, na para bang na-depress, no? Kaya nagsanhi po ng pagpapatiwakal. Taliwas po doon sa tinuturo na kaya nagpatiwakal dahil sa ginawa ng ganto ganyan na mga inaakusahan po ng tao na which is hindi naman po pala. And base nga po sa mga nababasa ko mga Kadaver Cards, di umano itong si Pepsi Paloma ay nag-a-addict. Di umano lang nabasa ko lang to pero hindi ako sure dito. Tapos kaya namayat po yan ng sobra-sobra. Then nagbalik po siya sa showbiz industry, nakagawa siya ng mga ilang pelikula lang naman. Tapos tsaka doon nangyari yung insidente na nagpatiwakal po siya. Kasi kung na-rape yan, ako hindi po yan gagawa ng mga 'di ba, ng mga proyekto. Kasi nga po may trauma, hindi po ganoon nangyari. Nakagawa pa siya ng napakaraming project. So dito po sa tarot reading mga Kadaver Cards, nalinis yung pangalan ng Tito Vic and Joey, maging ni Richie D. Horsey, na wala po talagang katotohanan yung pinupukol sa kanilang issue at ito'y isang manipulation lamang. Sabi niya nga dito tanggap ba ni Pepsi ang pagkawala niya? Knight of Cups, 8 of Cups, and 7 of Cups. Interpretation, it's a yes. Hindi naging madali ang proseso at tumaan siya sa malalim na proseso ng emotional journey. Sa una, maaring nagkaroon ng confusion, regrets o maraming tanong pero unti-unti niyang natutunan kung paano tanggapin ang nangyari. Sa ngayon, mukhang nakapagpatuloy na siya sa mas mataas na estado ng spiritual peace. Sabi pa niya dito, bago pa man nangyari ang issue o incident kasama yung mga di umano na akusado, may inaalagaan ng sikreto si Pepsi at doon pa lang may pinagdadaanan na siya. Emotions plus vices plus baggage, the moon, and 10 of wands. Mabigat tong family issue niya since childhood pa niya ito bit-bit, tapos sinasabayan ng unhealthy circles. So there's a chance na may event o pagkikita sa side ni Pepsi at ng mga tinuturong akusado pero wala talagang big R na nangyari. So, yung R po dyan, alam niyo na siguro ang ibig sabihin yan mga Kadaver Cards. So, dito, ang linis ng pangalan, nalinis talaga ang pangalan po ni Bossing Vic and syempre ni Boss Joey and ni Richie D. Horsey. Maging sa tarot reading, wala po siyang nakikita na merong ginawa si Bossing Vic and si Boss Joey dito kay Pepsi. So ano po ang masasabi ninyo dito mga Kadaver Cards? Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.